Safe po bang bumili ng property na galing sa mother title? Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. First, let us discuss po muna kung ano ang mother title. When we say mother title, hindi pa po nakasubdivide ang mga titulo. So, isang titulo pa lang po siya. Katulad po ng mga binebenta sa mga pre-selling subdivision, meron na po silang plano. Karamihan po dyan, puro mga naka-mother title pa lang po. Pero ang maganda po, meron na po silang subdivision plan wherein naka-identify na po yung lot na gusto nilang bilhin. Ang very important po, before we buy, wag po nating kakalimutan na mag-due diligence. Ang kadalasan po na komplikado po yung mga binebentang portion ng mother title sa mga provinces. So here are my tips po before we buy a portion of the mother title sa mga provinces. Number 1, i-check po natin kung ang nag-o-offer po sa atin ng property ay siya po ang may hawak ng mother title. Remember, kasi kahit may deed of sale kayo, hindi po natin masasubdivide ang mother title kung wala po sa atin ang original mother title. Kung ang nagbebenta po sa atin ay walang hawak na mother title, make sure po na makamit po natin yung may hawak po ng mother title during sa bayaran ng property. Maraming incident po na tinatago po ang original title para hindi masubdivide ang mother title. So kung deed of sale at xerox lang po ng title ang ipinapakita po na nagbebenta, off po yan. Number 2, check if the mother title is clean. Better po, kumuha po tayo ng certified true copy para makita po natin kung may mga encumbrances ang title. Karamihan po sa mga mother title sa provinces ay mga awarded title po or CLOA. Pag CLOA po ang binibenta, may number of years po yan bago pwedeng ibenta. Pero ang nakakatakot po na encumbrances ay kung meron po itong lease pendants or may naghahabol sa lupa. Kasi usong-uso po ang double sale sa province. Why? Kasi matagal po ang processing ng pag-subdivide ng title. Number 3, make sure na buhay pa po yung tao kung saan nakapangalan ng title. Kasi karamihan po ng mga mother title galing po sa mana. Pag galing po sa mana, i-check po natin maigi kung na-file na po ang extrajudicial settlement or partition agreement. Number 4, very important po, dapat na survey na po ang property. Kailangan may lot plan at development plan na po para clearly identify yung lot na gusto po natin bilhin. Most of all, dapat may lot area na po with technical description. Number 5, i-check natin sa lot plan or development plan kung meron pong right of way. Yan po ang kadalasan nakakalimutan sa mga partition agreement or extrajudicial settlement. Equally divided pero ayaw magbawas ng lupa para sa right of way. Mga ka-property, very important po ang may right of way. And most of all, ang right of way po ay dapat co-ownership, hindi po nakapangalan sa isang tao lang. Sa right of way, dapat naka-indicate po na road lot lang po siya. Para pag subdivide po ng mother title, hindi pwedeng tayuan ng structure ang road lot. Number 6, lastly, dapat may kilala po tayong marunong mag-subdivide or meron po tayong liaison na marunong po mag-subdivide ng mother title. Medyo matrabaho lang po talaga ang mag-subdivide ng mother title. Pero kadalasan, marami pong bumibili nito kasi mas mura po at gustong-gusto po nila yung location. Alam ko po, marami po kayong katanungan sa topic na to, kaya paki-type lang po ito sa comment section below. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.